Matandang Hilot sa Quezon Province. Isang mapagpalang araw po sa lahat ng bumubuo ng inyong channel. Dahil po sa mga nakakatakot na kwento sa inyong YouTube channel, ay na-inspire ako na isulat ito. Gusto ko lamang ibahagi ang karanasan kong ito sa probinsya ng Quezon noong ako ay binata pa. Madalas ko rin itong ikwento sa mga bata kaya tuwing gabi, wala nang lumalabas sa kanila at maaga na ring natutulog. Itago niyo na lang ako sa pangalang Kaloy. Helper sa construction. Kumbaga ako yung madalas na uutusan doon. Ako ang naghahalo ng simento at taga-abot ng hollow blocks. Gustuhin ko man kasing maging mason, ay kulang pa ang skills ko. Isa pa ako yung pinakabata doon sa pinagtatrabahuan namin. Pag-uwi ko sa bahay bandang hapon, nagulat ako nang maabutan ko si nanay at ang panganay kong kapatid na si Ate Cora. Umiiyak siya at mukhang mabigat ang problema. Tinanong ko si nanay kung bakit umiiyak si ate. Sabi niya, buntis daw si Ate Cora. Ang problema, naghiwalay na sila ng kanyang nobyo at huli na nang malaman niya ang tungkol sa kanyang pagbubuntis. Magdamag na umiiyak si Ate Cora dahil hindi niya alam kung anong gagawin. Kapag daw kasi lumaki ang kanyang tiyan at nalaman ng mga kapitbahay namin ang tungkol doon, ay baka gawin siyang pulutan sa tsismisan. Naisip pa niyang ipalaglag na lang ang bata, pero mahigpit itong tinutulan ni nanay. Malaki raw kasing kasalanan sa Diyos ang kumitil ng buhay ng isang sanggol, lalo na't wala pa itong kamuwang-muwang at hindi pa man lang nasisilayan ang mundo. Muling kinausap ni nanay ang aking kapatid at kinumbinsi na puntahan na lang ang dati nitong nobyo para panagutin sa dinadala ng ate ko. Kaya lang naman daw sila naghiwalay ay dahil pinagtalunan nila ang pagre-resign ng nobyo ni ate sa factory para umuwi na lang sa probinsya. Noong una ay hindi pumayag si ate at sinabing palalakihin na lang niya ng mag-isa ang bata. Aanhin naman daw niya ang suporta ng lalaking hindi siya kayang panindigan at walang tiyaga sa trabaho. Baka lalo lang daw siyang mahirapan. Wala naman kaming magawa ni nanay dahil kung kukontrahin pa namin siya ay baka makasama pa sa pagbubuntis niya. Pinagtulungan na lang namin ni nanay ang gastos sa check-up niya at iba pang pangangailangan. Hindi naman kasi namin siya pwedeng pabayaan, lalo na't dalawa lang kaming magkapatid at wala na ring ama. Namatay na kasi ang tatay namin, 5 taon na ang nakakaraan. Inatake si tatay sa puso habang namamasada ng jeep. Kaya naman, mag-isa na lang kaming itinaguyod ni nanay. Yun ang dahilan, kaya hindi na ako nakapagkolehiyo at nauwi sa pagkukonstruksyon. Makalipas ang 2 buwan, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Nagsabi si Ate Cora na handa na siyang harapin ang ama ng dinadala niya. Doon na namin nalamang taga Quezon pala ang dati niyang nobyo. Hindi ko na lang po babanggitin kung saan banda sa probinsya. Maaga kaming umalis ni Ate Cora. Bitbit ko ang 2 bag na naglalaman ng mga gamit naming 2. Mahigit 6 na oras kaming nasa biyahe pero hindi naman ako nainip dahil magaganda ang tanawing nadadaanan namin. Matataas na puno ng niyog,
ilog na nagkukulay berde pa ang tubig. At may maliliit ding talon sa gilid ng kalsada na pinagkukunan din ng tubig ng mga naninirahan malapit doon. Libang na libang ako sa mga nakikita ko, samantalang si ate naman ay mahimbing na natutulog sa tabi ko. Maya-maya pa'y narinig na namin ang boses ng konduktor at sinabing nasa terminal na nga kami. Dahil bago lang kami doon, nagtanong-tanong muna kami kung saan kami pwedeng sumakay papunta sa baryong tinitirhan ng dating nobyo ni ate. Pagod na kami at medyo gutom na rin nang makasakay ng tricycle. Mabuti na lang at may baon kaming biskwit, kaya ginawa na naming pampalipas gutom habang hindi pa nahahanap ang sadya namin. Pumasok ang tricycle sa isang makitid na kalsada na pang-isahang sasakyan lang ang lapad. Maya't maya kung kinukumusta si ate dahil para kaming bola sa loob tuwing may madadaan ng lubak yung tricycle. Sa dami kasi ng butas ng kalsadang yun ay muntig nang magmukhang sungka. Napansin ko rin na yung dinadaanan namin halos mga talahib lang at makakapal na damo ang makikita. Malayo-layo na ang itinakbo ng tricycle pero wala pa rin kaming nakikitang bahay. Napatanong na ako kay Ate Cora kung tama ba yung pinuntahan namin. Sabi naman niya sigurado raw siya na yun ang baryong sinabi ng dati niyang nobyo na si Mario. Yun ang unang beses na binanggit niya ang pangalan ng lalaking yun. Ilang beses suminto ang tricycle na sinasakyan namin dahil nagtatanong-tanong si Ate Cora sa mga posibleng nakakakilala kay Mario. Mabuti na lang at may isang nakakilala sa hinahanap namin. Isang matandang lalaki. Sinabi nito sa driver ng tricycle kung saan kami ihahatid. Makalipas ang ilan pang minuto, huminto na yung tricycle na sinasakyan namin. Sabay pa kaming napalingon ni ate sa driver. Wala pa rin kasing bahay sa parting iyon. Ang tanging nakikita lang namin ay ang mas makitid pang daanan na tinubuan na ng maliliit na damo. Tinanong ko si Manong kung bakit niya inihinto ang sasakyan. Kitang-kita ko ang takot sa mukha ni Manong habang nakatingin sa unahan namin. Bigla siyang naging balisa. Napansin ko rin ang bahagyang panginginig ng kamay niyang nakahawak sa manibela habang palingalinga. Pasensya na kayo pero hanggang dito ko na lang kayo maihatid. Inakabahan niyang sagot sa akin. Nagtataka man ay wala na rin kaming nagawa dahil mukha namang hindi na namin mapipilit yung matandang driver. At bago rin sa umalis, sinulyapan pa niya ang ate ko at sinabing, mag-iingat kami roon. Hindi ko maintindihan kung bakit bigla akong kinabahan. Kalalaki kong tao pero parang dinadaga ang dibdib ko lalo na nang makita ang masukal na daraanan namin. Dahil wala na kaming masasakyan, napilitan kami ni Ate Cora na maglakad na lang at muling magtanong-tanong nang sa wakas ay may madaanan na kaming mga bahay. Mukhang kilala naman doon si Mario kaya hindi na kami nahirapan. Sa pagpapatuloy namin, may nakita kaming isang bahay na nababakuran ng mga halamang duranta. Sakto sa description nung napagtanungan namin. Ilang beses tumawag si ate bago lumabas ang may edad na babae. Tinanong nito kung
anong sadya namin. At sinabi ko naman na hinahanap namin si Mario. Lumiwanag ang mukha namin ni ate nang malamang ang bahay na yun nga ang tinitirhan ng dati niyang nobyo. Tiyahin naman daw ni Mario ang babaeng nakausap namin na nagpakilala bilang Edna. Pinatuloy niya kami sa hindi kalakihan nilang bahay. Kung tutusin ay maganda man ang loob ng bahay. Sementado ang sahig at maaliwalas din sa pakiramdam ang dingding na gawa sa kahoy. Hinayaan ko si Ate Cora na makipag-usap sa tiyahin ng dati nitong nobyo. Nasa koprahan pa si Mario nang dumating kami at hapon pa raw ang uwi, kaya naghintay kami roon ng ilan pang oras. Mukhang mabait naman ang tiyahin ni Mario dahil bukod sa pinakain na kami, ay inasikaso pa si ate. Ang sabi pa niya, Chang na lang daw ang itawag namin sa kanya dahil hindi na rin kami iba sa kanila. Pagsapit ng hapon, kita ko ang pagkagulat sa mukha ni Mario nang makita kaming dalawa ni Ate Cora. Pero ang tingin niya ay mas nakatuon sa aking kapatid at sa medyo umbok na nitong tiyan. Iniwan ko muna sila roon para makapag-usap ng masinsinan. Lumabas ako ng bahay para maglakad-lakad sa may bakuran. Ngunit paglabas ko pa lang, nakita ko yung matandang babaeng nakatanaw sa bahay ni na Mario. Nakakapagtakang di man lang niya ako napansin. Kung hindi pa ako nagsalita, ay hindi siya lilingon sa direksyon ko. Tinanong ko siya kung may kailangan siya kay Tiang Edna o kay Mario. Pero hindi sumagot yung matanda at kaagad ding umalis. Para bang takot na may ibang makakita sa kanya doon. Nang matapos mag-usap sina Ate Cora at Mario, nagkasundo rin naman silang dalawa. Pumayag si Mario na panagutan si ate, pero ang gusto niya, sa bahay nila titira ang kapatid ko. Hindi ko naman siya maiwan doon, kaya gaya ng napag-usapan namin bago kami bumiyahe papunta sa probinsya, sinamahan ko muna si ate. Nagganap na lang ako ng mapapasukang trabaho doon para makatulong. Hanggang sa isinama na rin ako ni Mario sa koprahan. Sabay kami umuwi tuwing hapon matapos magkopra. Si Ate Cora at Tiang Edna lang ang naiiwan sa bahay. Libangan nila ang panggagansilyo at pagtatanim sa malawak na bakuran doon. Kabilin-bilina ni Tiang Edna kay ate na huwag basta-bastang lalabas ng bahay. Kung may kailangan daw ay magsabi na lang sa kanya. Maging ako ay pinagsabihan din ni Tiang Edna. Mga dayo lang daw kasi kami roon at baka mapagkatuwaan ng kung sino. Pero sa tinagal-tagal na namin doon, wala naman akong nakakaaway. Wala ring nanggugulo sa akin. Ang tanging bumabagabag lang sa akin ay yung matandang babaeng nakita ko nang dumating kami roon. Madalas ko kasi siyang naaabutang nakasilip sa bakuran at parang may hinihintay. Biyernes ng hapon. Madilim-dilim na nang makauwi kami galing koprahan. Muli ko na namang naabutan yung matandang babae na nakamasid sa bakuran habang nakaupo si Ate Cora sa labas ng bahay. Napakurap-kurap pa ako noon nang paglingon ko ay wala na yung matanda sa kinatatayuan nito kanina. Inisip ko na lang na baka guni-guni ko lang yun para hindi na mag-isip
ng kung ano pa. Maayos naman ang buhay namin ni ate kahit nasa ibang bahay na kami. Kinukumusta rin namin si nanay na kasama ang pinsan kong doon na nakatira sa amin. Nangako ako sa kanya na doon pa rin ako magpapasko. Hihintayin ko lang na manganak si ate bago ko iwanan kina Tiyang Edna at Mario. Yun din kasi ang gusto ni nanay. Hanggang sa hindi inaasahang pagkakataon, naaksidente si Mario habang ginagawa ang bagong bodega sa koprahan. Nahulog siya mula sa ikalawang palapag, kaya nabalian ng braso. Dahil kapos din kami noon sa pera, napilitan na lang na tumawag ng manggagamot sa baryo sa halip na dalhin sa ospital si Mario. Isa pa'y malayo rin naman ang ospital sa amin. Laking gulat ko noon nang dumating yung matandang babaeng palagi kong nakikita sa labas ng bakuran. Ipinakilala siya sa amin ni Tiyang Edna, si Manang Lusing. Wala kasing mahanap na manggagamot at si Manang Lusing lang ang kilala nitong malapit doon. Nagpakilala raw ito noon bilang isang manggagamot at hilot. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nakapansin, pero nakita ko ang pagngisi niya nang makita ang kalagayan ni Mario. Naramdaman siguro niya na may nakatingin sa kanya kaya sumulyap siya sa pwesto ko. Kaagad ko namang ibinalik ang tingin sa tinitimplang kape at nagkunwaring abala roon. Pinalabas ni Manang Lusing sina Tiyang at Ate Cora sa silid. Wala raw kasing dapat makakita ng orasyong gagawin niya kay Mario bago simulan ang panggagamot sa nabali nitong braso. May parte sa akin na tutol sa desisyon ni Tiyang na ipagamot si Mario sa matanda. Baka kasi lalo lang lumala ang lagay nito sa halip na gumaling. Pero sa probinsya kasi, maraming nagtitiwala sa mga manggagamot at hilot. Kapag daw nanalig sa kakayahan ng mga ito, posible raw na makapagpagaling ang kanilang orasyon at dasal para sa isang pasyente. Ngunit, taliwas doon ang nasa isip ko. Naririnig ko si Manang Lusing mula sa labas. May binibig ka siyang mga kakaibang salita na hindi ko maintindihan. Siguro'y bahagi nga iyon ng orasyon. Ngunit, natigilan din ako noon nang marinig ko si Mario na bigla na lamang sumigaw. Napatingin ako sa dalawang babaeng kasama ko. Papasukin ko na sana sa silid si Mario pero pinigilan nila ako. Ganoon daw talaga kapag umiepekto na ang panggagamot. Kahit paulit-ulit kong sinasabi na tunay na doktor na ang kailangan ni Mario, hindi nila ako pinakikinggan. At mukhang hindi nga ako nagkamali. 1 linggo na mula nang gamutin ni Manang Lusing si Mario at sa halip na bumuti, ay mas lalo pang lumala ang lagay niya. Kung saan-saan na kami naghanap ng manggagamot, pero tuwing sinasabi namin ang kalagayan ni Mario, ay iisa lang ang nagiging sagot nila. Hindi raw nila kaya ang ganoong kaso. Pinilit ko si Ate Cora na sa ospital na dalhin si Mario, pero si Mario na mismo ang tumutol. Ayaw na raw niyang maging pabigat pa sa amin. Awang-awa ako sa kanya. Lubog na ang mga mata niya. Nangingitim ang labi at malalim na rin ang pisngi dala ng pangangayayat. Hindi na niya maiangat ang kahit anong parte ng katawan sa labis na panghihina. Sa
Sa kasamaang palad, hindi na rin nagtagal ang buhay ni Mario. Yung huling beses kasi na nakausap namin siya, parang yun na rin ang naging pamamaalam niya. Matagal-tagal na nagluksa si Ate Cora. Nagdesisyon na rin siyang bumalik na lang kami sa Batangas pagkatapos ng libing ni Mario. Pero dahil kabuwanan na niya, pinagbawalan siya ni Tiyang Edna na bumiyahe. Hindi rin naman makakapaglakad si Ate Cora lalo na't wala kaming masasakyan palabas sa may kalsada kung saan kami ibinaba ng nasakyan naming tricycle noong unang dating namin sa baryo. Dahil doon, napilitan kaming manatili pa ng 1 buwan doon. Biyernes ng gabi, bandang 10:00, muli kong narinig ang sigaw ni Ate Cora. Mukhang manganganak na nga siya. Mabuti na lang at nakauwi na yung kakilala ni Tiyang na kumadrona at albularyo na si Inang Linda kung tawagin nila. Sinunod ko ang direksyong sinabi ni Tiyang para matundo ang bahay ng kumadrona kahit gabing-gabi na. Malalaki ang hakbang na ginawa ko habang naglalakad sa kalagitnaan ng masukal na daan. Bawat kaluskos na naririnig ko ay kaagad na nagpapalingon sa akin. Iba kasi ang pakiramdam ko ng gabing yun. Sa halip na malamig, parang biglang uminit ang paligid. Ramdam ko rin ang pagtayo ng mga balahibo ko sa batok. Parang may sumusunod sa akin. Nagpalinga-linga ako pero tanging huni ng mga kuliglig at panggabing ibon lang ang naririnig ko. Natigilan ako nang may kakaibang amoy na manuot sa ilong ko. Masangsang, parang amoy ng patay na hayop. Mukhang hindi na talaga maganda yun. Ang lahat kasi ng nararanasan ko ng oras na yun ay mga palatandaan na may aswang nga sa paligid. Lumakas ang kabog ng aking dibdib at pinagpapawisan na rin ang aking kamay na may hawak na flashlight. Hanggang sa nakarinig ako ng malakas na pagaspas sa hangin at mahinang huni ng wakwak. Ang malalaking hakbang ko noon ay napalitan ng mabilis na pagtakbo hanggang sa marating ko ang bahay kubong tinutukoy ni Tiyang Edna. Sa takot ko ay hindi ko na nagawang kumatok. Nakabukas kasi ang kubo kaya madali akong nakapasok. Nagulat ako nang biglang pumasok doon yung matandang babae na may daladalang garapon na punong-puno ng asin. Nang matiyak kong siya nga si Inang Linda, humingi ako agad ng pasensya sa pagpasok sa bahay niya nang walang pahintulot. Ngunit sa halip na magalit ay prenteng umupo ang matanda at itinanong kung ano ang sadya ko roon. Hindi naman siya tumanggi nang sabihin kung kailangan namin ng tulong niya dahil manganganak na si Ate Cora. Habang hinahanda niya ang mga gagamitin sa pagpapaanak kay Ate Cora, biglang nagsalita si Inang Linda. Sinabi niya na may sumusunod daw sa akin habang papunta sa kubo niya. Doon ko rin naintindihan kung bakit nakita ko siyang may hawak na garapong puno ng asin. Binalaan niya ako na mag-ingat sa mga nakakasalamuha ko sa baryo dahil baka raw ang nakausap ko na ay isa na palang aswang. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang pumasok sa isip ko si Manang Lusing. Kaya sinamantala ko na rin ang pagkakataong yun para itanong kay Inang Linda kung kilala nito ang matandang maggagamot. Nagulat ako nang mapansin ang biglaang pagkabalisa ni Inang Linda nang sabihin kong kapitbahay namin si Manang Lusing. Binitbit niya ang bayong na naglalaman ng mga gamit at nauna nang maglakad papunta sa bahay ni Tiyang Edna. Halos tumakbo na kami para makarating kaagad sa bahay. Sa sinabi ni Inang Linda na nasa kapahamakan ang buhay ng ate ko, ay mas lalo akong nagmadali.
Mukhang tama nga ang hinala ko kay Manang Lusing. Kung hindi kami agad makakarating, baka doon pa pumunta si Chang para humingi ng tulong. Kapwa kami naghahabol ng hininga ng makarating sa bahay. Pagpasok pa lang namin ng bakuran, naramdaman ko na kaagad na parang may kakaiba. Parehong-pareho sa pakiramdam ko noong pumunta roon si Manang Lusing para gamutin si Mario. At ganoon na lang ang pagkagulat namin sa naabutan sa bahay. Si Chang Edna, nakahandusay sa sala at mukhang wala ng malay. Nang silipin ko ang silid na kinaroroonan ni Ate Cora, nakita ko si Manang Lusing. Nasa paanan ito ng aking kapatid na namumutla na at namimilipit na sa sakit ng tiyan habang nakapatong doon ang kamay ng matanda. Kitang-kita ko ang pagtulo ng malapot na likidong mula sa bibig ng matanda sa tiyan ni ate. Napasigaw si Inang Linda na kasunod ko lang na pumasok doon. Malakas niyang tinabig ang kamay ni Manang Lusing na nakapatong sa tiyan ng aking kapatid. May kinuha siyang garapon sa dalang bayong. Parang langis iyon pero kakaiba ang amoy. Pinahiran niya ang tiyan ni ate habang umuusal ng mga panalangin. Sa awa ng Diyos ay maayos na nakapanganak ang aking kapatid. Ibinakuha sa akin ni Inang Linda ang lampin na kasama sa mga gamit na dala niya. Doon ko napansin ang kakaibang burda sa lampin at ang maliit na kahoy na nakakabit doon. Nang magtanong ako kay Inang Linda, ang sabi niya, pangontra daw yun sa aswang at iba pang masasamang elemento. Mabuti raw na habang bata pa ay may proteksyon na ang pamangkin ko. Dahil ang buong atensyon namin ay nakay Ate Cora, hindi na namin napansin na nakalabas na pala ng bahay si Manang Lusing. Nagkamalay na rin si Chang Edna. Tinanong namin siya kung bakit yun nangyari sa kanya, pero hindi niya raw matandaan. Basta't ang huling naaalala niya, biglang dumating si Manang Lusing at tinanong daw siya kung manganganak na ba si Ate Cora. Mukhang malakas nga ang pang-amoy ng mga aswang lalo na sa mga buntis na malapit ng manganak. Kinabukasan, pagsikat ng araw, ay sinugod ni Inang Linda ang bahay ng peking hilot at may lahing aswang na si Manang Lusing. Kilala niya raw ang matanda. Marami na rin daw kasing nabiktima ang matanda sa ibang baryo. May kumakalat na raw na kwento na mayroon na ring aswang sa baryo, partikular doon sa kinaroroonan namin. Kaya pala ganoon na lang ang takot ng driver ng tricycle na naghatid sa amin. Sinundan ko si Inang Linda, ngunit pagdating namin sa bahay ng matanda ay wala na kaming naabutan. Tanging mga garapong puno ng maliliit na insekto, nabubulok na mga gamit at nanlilimahid na sahig ang bumungan sa amin doon. Pagkatapos ng nangyari, hindi na nagdalawang isip pa si Ate Cora na lisanin na namin ang baryo at bumalik na lang kay nanay. Nalungkot si Chang Edna sa desisyon ni ate, pero hangad din naman niya ang kaligtasan ng kanyang apo, kaya hinayaan na niya kaming makaalis. Nangako naman siya na siya naman ang bibisita sa amin para makita ang pamangkin ko. Puno man ng takot at lungkot ang pinagdaanan namin, nagpapasalamat pa rin kami na mas nanaig pa rin ang kagustuhan ng Diyos na makaligtas kami sa kapahamakan. Wala na kaming balita kay Manang Lusing, ngunit dalangin namin na sana'y wala na siyang mabiktima tulad ni Mario at ni Ate Cora. Alam
Alamin at pakinggan ang mga totoong kwento at salaysay sa likod ng mga misteryosong pagpatay at nakakamanghang pangyayari sa mga krimen na naganap sa iba't ibang sulok ng mundo. Takip Silim, True Mystery Stories. Ikikwento sa inyo ng inyong lingkod, Jupiter Torres. Bisitahin ang aming channel sa YouTube, Takip Silim, True Mystery Stories. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bagong uploads ng Takip Silim, True Mystery Stories. Imbitasyon ng Aswang. May mga pangyayari talagang nakapagbabago ng buhay natin. Pwedeng maging dahilan para malaman natin ang totoong kulay ng iba. O di kaya magdulot ng trauma gawa ng matinding kilabot. Ito po ang naging karanasan ng tatay ko, Kuya Jupiter. Ako nga po pala si Edna ng Cebu. 17 years old. Isang senior high student. Ang ikikwento ko po ay tungkol sa isang karanasan ng papa ko na si Leo. Karanasang naibahagi niya sa akin nang kulitin ko siya ng kulitin dahil sa kakaiba niyang ugali. Ayaw po niyang pumupunta ng beach. Kapag may balak kaming pumunta ng dagat na mag-anak, hindi sumasama si Papa. Kung sasama man siya, nananatili lang ito sa bandang malayo sa mismong dalampasigan. Sumasakay naman ng bangka o barko, pero mahahalata mong hindi siya mapalagay sa ganoong biyahe. Nakapagtataka para sa akin kasi wala naman siyang hydrophobia o takot sa tubig, Kuya Jupiter. Okay nga lang din sa kanya na maligo ng swimming pool, lawa o ilog. Basta wag lang talagang dagat. Hanggang sa noong nakaraang Hunyo lang, nagkasagutan po kami ni Papa. Nagkayayaan kasi kami ng mga pinsan ko na mag-island hopping. Tapos diretso overnight. Nagulat po ako kasi bigla akong sininghalan ni Papa nang magpaalam ako sa kanila ni Mama. Huwag daw kaming tutuloy at mapapahamak lang daw kami doon. Napagtaasan ko po ng boses ang tatay ko noon. Kasi pwede naman niya akong pagbawalan ng hindi sinisigawan. Inusisa ko siya ng inusisa kung ano ba talaga ang kinakatakot niya sa dagat. Noong una sinasabi lang niya na baka malunod ang sasakyan namin. Ngunit nahahalata kong mukhang may pinagtatakpan pa si Papa. Kaya hindi ko siya tinigilan, Kuya Jupiter. Hanggang sa napaamin ko din si Papa. Pag-aming nagpagulat sa akin. Kasi hindi ko magawang paniwalaan ang sabi niya. May aswang daw sa dagat. At baka patayin kami. Mangiyak-ngiyak at nanginginig na si Papa noon, kaya pinilit kong kumalma, Kuya Jupiter. Mahinahon ko siyang kinausap kasi mukhang may na-trigger yata akong trauma ng tatay ko. Doon na niya ikinuwento sa akin ang kanyang karanasang naging ugat ng takot niya sa dagat at mga dalampasigan. January 1991. Nagpunta raw po silang magbabarkada sa isang islang may pink beach, Kuya Jupiter. 5 po sila noon, tapos ika-6 yung kaklase nilang nag-imbita sa kanila
sa lugar. Birthday daw kasi ng lolo nito at may konting salo-salo. Hindi naman tumanggi ang magbabarkada kasi na-curious po sila sa sinabi nitong may pink na buhanginan daw talaga sa isla nila. Mula sa amin sa Cebu, bumiyahe po silang 6 noong 3 ng Enero, Kuya Jupiter. Batay sa research ko, may ilang pink beaches po sa buong Pilipinas. Hindi ko na lang sasabihin kung alin ang pinuntahan ni na Papa bilang respeto pa rin sa mga nakatira roon ngayon. Yung mismong Pink Beach po, konting lakad pa raw mula sa daungan ng bangka. Hindi naman po kalakihan ang buong isla. Yakang-yakang libutin nang wala pang isang araw. Tapos konti lang po ang mga bahay at mga tao sa lugar. Nang makarating sa mismong Pink Beach, namangha ang buong magbabarkada sa nakita. Kasi pink po talaga ang buhanginan. Hindi naman pink na pink talaga, pero parang humahalo yung mapusyaw na kulay sa puting buhangin. Tapos napakaganda pa ng dagat, kaya talagang nabighani po sila. Idagdag pang talagang nasolo nila ang lugar, kasi hindi pa ito sikat at matao noong 90s. Kahit cottages, wala rin noon, Kuya Jupiter. Kaya gumawa lang sila ng parang camp na may 2 mga tent sa may dalampasigan. Habang nag-aayos ng mga gamit ang grupo, bigla na lang pong naglabas ang maliit na botelya ang kaibigan nilang si Alvin. Kamukha raw po ng brown na lalagyan ng gamot. Sabi pa raw niya, uminom sila ng tigda 2 kutsara ng laman ng bote. Bigay raw ito ng lola niya, pangontra, laban sa mga aswang at kung ano pang mga elementong pwede nilang makasalubong. Kinuha naman ng isa pa nilang kasamang sinora ang bote, agad binuksan at umalingasaw ang mabangong amoy. Parang pinaghalong kalamansi, bawang, luya at katas ng iba pang mga bulaklak at halaman. Ano ba naman yan, Alvin? Napakasama ng amoy. Mamaya sumama pa ang tiyan namin dyan. Tsaka ano ba? Wala namang mga aswang, engkanto o maligno dito sa amin. Hindi na kailangan yan. Nagulat daw po ang lahat sa biglang binulalas ni Melchor, Kuya Jupiter. Nakakunot ang noo nito at matalas na tinitigan si Alvin. Gusto pa sanang mga tuwiran ni Alvin, pero biglang nagpaalam si Melchor na pupuntahan daw muna niya ang lolo niya. Natigilan ang lahat kasi kararating pa lang nila may ganoong eksena na agad. Hindi naman sinisisi ng grupo si Alvin kasi matagal na itong ganoon. Alam din nilang albularya ang lola nito. Ngunit nawirduhan sila sa inasal ni Melchor. Kasi hindi naman nito kailangang mag-alburoto at mag-walk out sa ganoong dahilan lang. Aminado naman si Papa na hindi pa talaga nila ganoong kilala si Melchor noon. Kasi transferee student ito. Second sem na pumasok sa university nila sa Cebu. Uminom po sina Papa at Nora noong bigay ni Alvin, Kuya Jupiter. Bukod sa tiwala naman silang ligtas ito, alam nilang epektibo talaga ang mga gamot ng lola ng kanilang kaibigan. Yung natitirang 4 pa nilang kasama naman, nagpatuloy sa pag-aayos ng mga gamit at mamaya na lang daw iinom. Bandang 2:00 po ng hapon nang magkayayaan ng magbabarkadang maligo na ng dagat, Kuya Jupiter. Lumipas naman ang halos 1 oras at hindi pa rin bumabalik si Melchor. Nagtaka na ang magkakaibigan, kaya naisip ni na Papa at Alvin na hanapin ang kaklase. Baka sakali naririyan lang ang kanilang kaibigan sa malapit.
Nilibot po nila ang bahaging yun ng isla, pero hindi nila makita si Melchor. May nadaanan na po silang kawayanan at kakahuyan hanggang sa may marating silang iilang kabahayang may mga tao sa bakuran. Lalapit na po sana si Papa para magtanong sa mga taga roon, ngunit bigla po siyang pinigilan ni Alvin at sinabihang may kakaiba sa titig ng mga tao. Nagpalingalinga si Papa at napansin na rin parang may bahid ng pagkabahala at awa sa mga mata ng mga taong nangatingin. Hindi nagtagal, nilapitan sila ng isang binatilyo at may ibinulong ito sa kanila. Umalis na kayo agad sa lugar na ito at huwag na huwag kayong uminom o kumain ng kahit ano mula sa kanila. Magtatanong pa po sana sila kung anong ibig sabihin ng binatilyo, Kuya Jupiter. Ang kaso, umalis na rin ito agad at mabilis na pumasok sa kanilang bahay. Ilang sandali pa, napansin nilang tila nang ilabot ang iba pang mga taga roon at nangagsipasok sa kani-kanilang pamamahay. Doon na napansin ni Alvin si Melchor na papalapit sa kanila. Maaliwalas ang mukha nito. May bit-bit na isang galon ng tuba at supot ng pampulutang inihaw. Nagtaka ito kung bakit naroroon sina Papa sa bahaging yun ng isla, bagay na ipanaliwanag naman nilang dalawa ni Alvin. Pagkatapos bumalik na ang tatlo sa kanilang mga kasama para maghanda ng inuman. Dumiretso si Melchor sa tabing dagat para tawagin yung mga nagsiswimming. Si Alvin naman ang naghanda ng sausawan para sa inihaw, Kuya Jupiter. Tapos hinaluan niya yun ng kalamansi. Sinabihan niya si Papa na kapag bumaho at nagbago ng anyo ang pagkain pagkapatak ng kalamansi, ibig sabihin, pangyanggaw daw yun o yung pagkain gawa ng mga aswang para gawing aswang din ang mga normal na tao. Ngunit wala namang pinagbago sa inihaw ng mahaluan ng kalamansi. Nagtaka sina Alvin at Papa kasi ibig sabihin noon, ligtas ang pagkain. Bakit sila babalaan ng ganoon noong binatilyong nakasalubong? Ilang saglit pa, nagsiahon na yung mga kasama nila tapos lumapit na rin si Melchor. Nagsimula silang mag-inuman hanggang inabot na ng takip silim. Doon na po nag-aya si Melchor na pumunta na sa bahay ng kanyang lolo Timyong. Iniwan lang po nila Papa yung mga gamit nila, Kuya Jupiter. Kampante sila kasi may lock naman yung zipper ng mga tent na dala nila. Maliban na lang kay Alvin na may dalang belt bag na puno ng mga pangontra kagaya ng ilang supot ng asin. Tinatahak po nila yung nadaanan ni na Papa at Alvin nang hanapin nila si Melchor. Dumaan sila sa may kawayanan at kakahuyan. Tapos nilagpasan yung mga kamahayan. Tinungo nila ang kabilang dalampasigan ng isla kung saan puti na po ang buhangin. At doon, may nakita silang isang maliit na kubong malayo na sa ibang mga bahay. Madilim na po nang sinalubong sila ni Lolo Timyong, Kuya Jupiter. Kandilang nasa mesa lang ang bukod tanging liwanag sa bakuran. Magiliw naman ang matanda kasi raw matagal na siyang walang bisita. Kaya talagang nagluto pa siya ng iilang putahe. May gisadong gulay at pansit na sa mesa sa bakuran tapos may adobong manok pa raw na niluluto sa likod ng kubo. Isa-isang nagsiupo sa may mesa ang magbabarkada, Kuya Jupiter, habang sina Melchor at Lolo Timyong naman ay pinuntahan ang niluluto. Uupo na sana si Papa, pero bigla siyang kinalabit ni Alvin. Pati si Nora kinalabit din ito at sabay silang nagbulungan. Hindi ako mapalagay.
Parang may mali sa lugar na to. Tapos tingnan nyo yung mga kasama natin. Mukhang mga nanghihina. Konti lang naman ang nainom nating tuba. Iniligid po ni na Papa at Nora ang paningin sa mga kasama. Oo nga, talagang ang nanghihina ang mga ito. Mukhang mga inaantok o hapong-hapo. Yung isa nakapangalumbaba habang yung isa na may talagang inihiga ang ulo sa mesa. Lumingali nga pa po si Papa tapos napansing parang mamula-mula ang buhangin sa loob ng bakuran at ilalim ng kubo. Nakapagtataka raw, Kuya Jupiter, kasi dapat puti na ang buhangin sa bandang iyon ng dalampasigan. Isa pa, hindi mapusyaw na pink ang napapansin ni Papa, kundi mapusyaw na pula. Dito na po unti-unting nanayo ang mga balahibo ni Papa. Hindi na niya sigurado kung guni-guni ba o ano, pero parang may naaamoy na rin siyang amoy kalawang sa hangin. Si Alvin naman, pinatakan ng kalamansi ang pansit, pero wala pa rin pinagbago sa itsura ng pagkain. Kumuha rin siya ng piraso ng gulay at pinatakan din ito. Pero ganoon pa rin. Nagtataka na siya kasi mukha namang hindi sila binibiktima ng pangyayanggaw. Ngunit hindi mawala ang masamang pakiramdam kina Melchor. Natauhan naman si Nora at sinabi sa dalawang silang tatlo lang ang uminom ng pangontrang dala ni Alvin. Nakakaligtaan yata ng dalawa pa nilang kasama kasi nag-swimming na kaagad pagkatapos mag-ayos ng mga gamit. Hanggang sa bumalik na po si Lolo Timyong dala ang adobong manok. Kasunod niya ang apo na may bitbit na isa pang galon ng tuba. Napatitig agad ang dalawa sa mga pinigang kalamansing nasa mesa. Mabilis namang nangatwiran si Norang nilagyan na nila ang pansit para mas sumarap ito. Nagsimula ang kainan at inuman. Ngunit hindi kumain at uminom ng marami sina Papa, Alvin at Nora. Pasimple lang nilang pinagmamasdan ang maglolo habang nakikisaya sa hapunan. Pakunwari din silang nalalasing. Pinapalabas nilang sumasabay ang paghihina ng kanilang katawan sa mga kasama. Nasa 1 oras pa lang, Kuya Jupiter, napakalakas na ng tama ng tuba sa magbabarkada. Gustong-gusto nang sabihin ni Alvin sa mga kaibigan ang nangyayari, ngunit nariyan ang maglolo sa tabi nila. Kaya naman tumayo na lang ito habang nagkukunyari pa rin ng lalata tapos nagyayang bumalik na sa kanilang mga tent. Hindi naman tumutol sina Melchor at Lolo Timyong. Tumulong pangaraw po ang binata na akayin ng isa sa mga kasama papunta sa kanilang kampo. Nang makarating, tulog agad ang dalawang lasing at umalis si Melchor para balikan ang kanyang lolo. Dito na po kumilos si Alvin at isa-isang pinainom ng pangontra ang mga kasamang nakahilata. Hindi niya sigurado kung tatalab pa, gayong mukhang tinamaan na ang mga ito ng kung anong sumpa. Lumipas ang ilang oras, nag-apoy sa lagnat ang mga kasama ni na Papa, tapos unti-unting nangatal at nangungulay ubi ang balat. Namumutla na si Alvin kasi mukhang walang epekto ang gamot na bigay ng kanyang lola. Dapat kasi iniinom ito bago mabiktima ng mga aswang, pangdepensa ika nga. Sinubukan na lang niyang pahiran ng asin ang mga ito para kumpirmahin kung nagiging aswang na ba. Pero hindi naman nalalapnos ang kanilang mga balat. Naisip na rin ni Papa na magsimula ng mag-alsabalutan ng makaalisagan kung kailangan. Nagtulungan ang 3 bihisan at ilabas sa tent ang mga kasama tapos iligpit ang kanilang mga gamit. Bagamat may malay naman at nagtataka, hindi naman makapalag ang mga nangihinang kaibigan sa ginagawa ni na Papa.
Hanggang sa nangyari na nga po ang kinakatakot ni Alvin, Kuya Jupiter. Taranta nitong sinabihan sina Papa at Nora na may nararamdaman na siyang mga aswang sa paligid. Dito niya naisip na baka ito ang tipo ng mga aswang na pinapasahan ng sakit ang kanilang mga biktima bago kainin. Kaya siguro hindi nagbabago ng anyo ang mga pagkain kapag napapatakan ng kalamansi kasi hindi naman ito yanggaw. May kung anong mikrobe lang talaga ang mga ininom at kinain nila, tapos inusalan ng dasal. Kutob ba niya ang tuba ang kontaminado? Kasi doon sila naparami bago pa man pumunta sa kubo ng matanda. Lumalakas na ang kaluskos mula sa mga malapit na puno, pero hindi nila matanaw ang pinagmumulan dahil sa dilim. Sinabihan ni Alvin sina Papa at Nora na lumusong sa tubig dagat, dala ang mga kasama para hindi sila maabot ng mga aswang. Akay ni Alvin ang isang lalaking kasama habang si Papa naman ang umaalalay doon sa isa pa nilang kasamang babae. Ngunit bago pa man sila makalapit sa mismong tubig, bigla na pong lumundag at humarang sa kanilang harapan ang dalawang halimaw, Kuya Jupiter. Nanlilisik ang pulang mga mata ng mga ito, kulubot ang balat, tapos napakahahaba ng matatalas na mga ngipin at kuko, napakalalaki ng mga bunganga at tuloy-tuloy ang pagtulo ng napakalapot na laway na parang pandikit. Higit sa lahat, kapansin-pansing suot ng mga ito ang mga damit ni Melchor at Lolo Timyong ng nagdaang hapunan. Nangangatal, ngunit hindi makagalaw sina Papa at Nora sa kilabot. Maging ang mga kasamang akay nila'y ramdam din ang takot sa mga aswang. Apo, kahit isa lang, ayos na yan. Biglang nagsalita ang matandang halimaw at tila natauhan naman si Alvin. Dumukot ito ng asin sa kanyang belt bag at sinaboy sa maglolo. Ngunit mabilis na nakalundag ang mga ito. Naghiwalay sila pakaliwa at pakanan habang sumusugod kina Papa. Muling nagsaboy ng asin si Alvin kahit akay pa rin ito ang isa sa kanilang mga kabarkada. Tinamaan si Lolo Timyong na nasa bandang kanan at mabilis na umusok ang braso nito. Samantalang si Melchor na may nagawang maitulak si Alvin kasama ang akay na kaibigan. Napasubsob si Alvin sa buhanginan at gumulong naman ng ilang dipa ang kanina'y inaalalayan nito. Walang ano-ano'y mabilis na dinagit ni Melchor ang nanghihinang binatang nabitiwan ni Alvin. Mabilis itong lumundag papalayo at agad namang sumunod ang kanyang lolo. Leo, bilis! Sundan natin sila! Kailangan nating iligtas ang kaibigan natin! Nora, dito ka lang! Bantayan mo si Beth! Minanduhan po ni Alvin ang dalawa nilang kasama sabay binigay ang isang supot ng asin kay Nora. Si Papa na may kumuha ng flashlight, agad tinakbo ng dalawa ang daan papunta sa bahay ni na Lolo Timyong habang sumisigaw ng saklolo sa mga kabahayan. Subalit, tiningnan lang sila ng mga taong nagising sa kanilang ingay, Kuya Jupiter. Ramdam po nila ang awa sa mga mata ng mga ito, ngunit parang walang may gustong tumulong. Bagay na mabilis din pong napasinungalingan nang biglang sumulpot ang binatilyong nakasalubong ni na Papa. Hindi ito lumapit sa kanila noong sandaling iyon, ngunit naghagis ito ng itak sa paanan ni na Papa. Pinulot ni Alvin ang patalim, tsaka tumakbo papunta sa malapit na kawayanan. Nilingon naman po ni Papa ang binatilyo, ngunit nakita na lang niya itong mabilis na pumapasok sa isang bahay. Ilang minuto pa, tinawag siya ni Alvin, tsaka binigyan ng isang kawayan na pinutol gamit ang itak. Doon na sila nagpatuloy sa pagtakbo papunta sa kubo ni na Lolo Timyong. Dinig na dinig po ng dalawa ang hiyaw ng kanilang kaibigang dinagit bago ito biglang tumahimik.
Naliligo na sila sa pawis at hingal na sa pagtakbo, ngunit ayaw nilang tumigil. Nang papalapit na sila sa kubo ng maglolo, nakita nilang naroroon ang 2 halimaw sa bakuran, pinagsasaluhan ang nanahimik na nilang kaibigan. "Mga hayop kayo! Anong ginawa ninyo sa kaibigan namin?" Sinigawan ni Papa ang kumakaing mga aswang, Kuya Jupiter. Napalingon ang mga ito sa kanila at nanlaki ang mga mata nang makita ang nakaambang pinatulis na kawayan. Mabilis na nakailag ang matandang halimaw, ngunit nasapol ng saksak ang kanang balikat ni Melchor. Umatungal ito ng napakalakas at pinagkakalmot si Papa. Sasaklolohan naman sana ni Lolo Timyong ang kanyang apo, ngunit bigla itong sinabuyan ni Alvin ng asin. Tinamaan ito sa mukha at katawan, kaya napadapa ito at naghuhumiyaw sa sakit. Lumapit na rin ang binata kina Papa at sinabuyan din ng natitirang asin si Melchor bago sinaksak ng isa pang kawayan. Tinulak ni Papa ang aswang at pinilit bumangon. Napatingin sa katawan ng kaibigan nilang dinagit ng mga halimaw at halos masuka sa natanaw. Tuklap ang balat sa mukha, balikat, braso at hita. Wala ng mga mata at nagdurugo ang bunganga dahil sa naputol na tila. Tuloy-tuloy ang pagtagas ng dugo mula sa lieg na may kagat, tapos wakwak ang dibdib at sikmura. Nakaluwa na ang bituka, atay at iba pang laman loob. Makikita ring wala na itong puso. Naghahari sa hangin ang malansang amoy, kahalo ng amoy kalawang nanggaling sa dugo. Dugo na dumadaloy mula sa katawan ng kaibigan patungo sa mamula-mulang buhangin. Natauhan na lang po si Papa nang yugyugin siya ni Alvin at sinasabihang tumakas. Kita niyang unti-unti nang bumabangon ang maglolo, kaya tumalilis na silang dalawa pabalik kina Nora. Kabado man at baka sumunod ang mga halimaw, narating ni na Papa at Alvin ang mga barkada. Nakita nilang nakatayo na at kahit papaano ang isa pang kaibigan nilang nanghina dahil sa kung anong sakit na dinulot ng mga aswang. Nakaligpit na ang kanilang mga gamit, kaya't agad na silang pumunta ng daungan ng bangka para umalis. Ang kaso, madaling araw pa lang po at wala pang mga pampasaherong bangka. Bukod tanging isang bangkang pangisdang disagwan lang ang nakita nilang nakatali sa daungan. Gayunpaman, sinabihan sila ni Alvin na sumampa sa bangka tapos tinanggal niya ito sa pagkakatali. Nagtulungan sina Alvin at Papa na sumagwan. Pinaurong nila ang bangka palaot habang natatanaw nilang nakatayo sa dalampasigan ng maglolong aswang. Nanlilisik ang mga mata at nagtatangis ang mga ngipin. Ngunit halatang mga walang lakas ng loob na lumangoy sa tubig dagat. Pinalayo lang ng magkakaibigan ang bangka mula sa dalampasigan para hindi sila mahabol. Tapos naghintay na sumapit ang umaga at bumalik sa dalampasigan nang wala na ang mga halimaw. Hindi po sila mahusay sa pamamangka, Kuya Jupiter, kaya delikado kung mamamangka sila pabalik sa mainland. Sa kabutihang palad ay hindi na nila nakita ang maglolo ng umagang yun. Agad din silang sumakay sa unang pampasaherong bangkang dumating at bumiyahe pauwi. Kuya Jupiter, ni-report pa po ni na Papa ang nangyari sa mga pulis. Bagamat di sila pinaniwalaan, pinuntahan pa rin ng mga ito ang isla at nakita ang bahay ni Lolo Timyong. Natagpuan ang tira-tirang katawan ng kanilang kaibigan, ngunit wala na sina Melchor. Dahil po sa karanasan ito, kaya ayaw ni Papa na pumupunta ng dagat. Naintindihan ko naman siya, pero hindi naman maaaring maapektuhan ang buhay namin dahil doon. Kinausap ko na lang po siya ng mahinahon. Tsaka humingi ng pasensya kasi nasigawan ko siya.
mahal ko po ang papa ko. Sa muli, patawad sa mga nakikinig kasi hindi ko po talaga pwedeng sabihin kung saang Pink Beach ang pinuntahan ni na Papa. Basta somewhere dito lang din sa Vismin area. Hindi pa ito sikat noong 90s pero unti-unti nang nakikilala ngayon. Mukhang wala naman ng aswang doon at marami nang nakapunta at nakita ang ganda ng lugar. Gusto ko nga po sanang pumunta, kaso alam ninyo na po, ayaw ni Papa. Kaya siguro comment ninyo na lang kung may napuntahan na kayong Pink Beach at ano ang mga na-experience ninyo sa lugar. Aabangan ko po yan at babasahin. Hanggang dito na lang po, Sitio Bangungot. Mag-iingat po kayo palagi. Sa mga kakwentong takipsilim naming mahilig makinig sa mga narrations, huwag niyo pong kalimutan ha, bumisita kayo sa isa pa naming channel na Sitio Bangungot. Puro narrations na ang ilalagay namin doon para po ito sa inyo sa mga gustong makinig ng mga kwentong pampaanto. Ito na ang pampatulog nyo tuwing 8 p.m. ng gabi. Huwag niyo pong kalimutan. Sitio Bangungot. Aswang sa liblib na bukirin. Dear Sir Jupiter, magandang araw. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Krisan, tubong antike. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay tungkol sa karanasan ng aking lolo sa kanilang bukid noong bumisita sila sa kanilang mga taniman. ika-10 ng Nobyembre, taong 2000. Pumunta ang aking lolo sa kanilang bukid. Maghapon siyang naglinis at nanguha ng mga nakapalibot na talahib sa kanilang malawak na taniman. Pagod na daw si lolo pagkatapos niyang hawanin ang masukal na bukirin. 5:00 na ng hapon at nag-aagaw na ang dilim at liwanag. Bumalik si lolo sa kanyang kubo upang kunin ang dala niyang bag at uuwi sana siya sa bayan. May kalayuan ang kanilang bahay papunta sa kanilang bukid. Naglalakad lamang siya kapag bumibisita siya sa kanilang taniman sapagkat walang pwedeng masakyan papunta roon. Akmang uuwi na sana si lolo nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sumilong siya sa kanyang kubo nang sa gayon ay hindi siya mababasa. Hinintay niya ang pagtila ng ulan hanggang sa tuluyan na ngang nilamon ng dilim ang buong paligid. Sa pagkagat ng dilim, hindi pa rin tumila ang ulan. At habang tumatagal, ay palakas ito ng palakas. Nababahala na si lolo sapagkat kailangan niya talagang umuwi sa bayan sapagkat wala siyang dalang bigas. Kumakalam na ang kanyang sikmura, ngunit wala siyang maisaing. Bunsod ng pagkagutom, ay kumuha si lolo ng hinog na saging at pinagtiyagahan yon na kainin upang malagyan lamang ng laman ang kanyang kumakalam na tiyan. Natapos na siyang kumain ng saging, ngunit patuloy pa rin sa pagbuhos ang ulan. Napagdesisyonan na lang ni lolo na matulog na lamang sa kanyang kubo dahil
palalim na ng palalim ang gabi. Dahil sa sobrang pagod ay mabilis na nakatulog si Lolo. Bandang 12:00 ng gabi, nang nagising si Lolo dahil nakarinig siya ng kaluskos sa bubong ng kanyang kubo. Tumila na ang ulan, kaya namay rinig na rinig niya ang nililikhang ingay nang hindi niya matukoy na nilalang. Nagmasid-masid si Lolo sa buong paligid at habang tumatagal ay palakas ng palakas ang nasabing ingay. Tila ba mayroong umaapak sa itaas ng bubong. Kaagad na bumangon si Lolo upang alamin ang nangyayari. Medyo inaantok pa siya noong mga oras na yun. Ngunit ayaw niyang matulog ulit sapagkat nagagambala siya ng ingay. Dahil sa kagustuhan niyang malaman kung ano ang meron sa bubong ng kubo, napagpasyahan ni Lolo na lumabas upang tingnan ito. Binuksan niya ang pinto ng kubo na gawa sa kawayan at saka lumabas. Tumingala siya sa bubong at laking gulat niya nang masaksihan ang pangit na wangis ng isang katakot-takot na nilalang. Isang matandang babae na mahaba ang buhok. Matutulis ang mga pangil at may mahabang kuko na kung tawagin ay aswang. Maliwanag ang bilog na buwan kaya na may kitang-kita ni Lolo ang aswang na nasa itaas ng bubong. Nakatingin ito sa kanya at tila ba galit na galit, parang gusto niyang sunggaban si Lolo. Matapang na tao si Lolo. Ngunit aminado siya na nakaramdam siya ng takot sa mga sandaling iyon. Ang akala niya, hindi totoo ang mga aswang. Ngunit noong gabing yun, napagtanto niya na totoo palang may gumagala na aswang kapag gabi. Dahil sa takot na gumuhit sa dibdib ni Lolo, mabilis siyang tumakbo papasok ng bahay at kaagad na sinarhan ang pintuan. Nilagyan niya ito ng tali upang matiyak na hindi makapasok ang aswang sa loob ng kubo. Nagpalipat-lipat ang aswang sa bubong at kinakabahan na talaga si Lolo. Yun ang unang pagkakataon na nakakita siya ng aswang. Kinuha niya ang kanyang matalim na itak at hinawakan ito ng mahigpit upang magsilbing depensa kung sakaling makapasok ang aswang. Todo bantay si Lolo sa pintuan. Takot na siya at hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Ilang minuto ang lumipas narinig ni Lolo na parang may lumagapak sa sahig, malapit sa bintana. Tumingin siya sa direksyon nito at napasigaw siya ng malakas nang nakita niya ang aswang sa loob ng kanyang kubo sapagkat dumaan ito sa kanyang bintana. Mabilis na pinutol ni Lolo ang tali sa pinto gamit ang kanyang itak at kumaripas ng takbo palabas ng kubo. Hindi niya akalaing susundan siya ng aswang. Hingal na hingal siyang binabagtas ang malawak na damuhan habang hawak-hawak ang kanyang matalim na itak. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natumba si Lolo sa damuhan dahil sa nakausling tuod ng kahoy. Dumugo ang kaliwang paa at dahan-dahan siyang tumayo. Nagpaika-ika siya dahil hindi siya makatakbo ng mabilis.
Mas lalong kinabahan si Lolo sapagkat papalapit na sa kanya ang aswang. Dahil sa nangyari sa kanyang paa, ay naabutan siya ng aswang. Kaagad sa nitong sinunggaban at ibinuhos ni Lolo ang kanyang buong lakas. Tinaga niya ng tinaga ang aswang gamit ang kanyang itak. Ang buong akala niya ay masusugatan ito. Subalit napansin niya na madulas ang katawan nito. Nahihirapan si Lolo na patamaan ng aswang bunsod ng madulas nitong katawan. Puno na ng kalmot ang mga braso ni Lolo at nararamdaman niyang humahapdi na ito. Subalit hindi pa rin siya sumuko. Patuloy siyang nakipaglaban sa aswang kahit ilang beses man siyang kinalmot. Hindi naisip ni Lolo na tumigil sapagkat batid niyang hindi na siya makauuwi ng bahay kung sakaling matatalo siya ng aswang. Hindi rin nagsayang ng laway si Lolo upang sumigaw sa paghingi ng tulong sapagkat batid niyang walang katao-tao sa bukid na yun. Kung saan-saang damuhan na sila napadpad habang patuloy pa rin sila sa pakikipagsagupaan. Tumitindi ang galit sa loob ng dibdib ni Lolo at gustong-gusto niya na talagang patayin ang aswang. Ngunit hindi niya magawa dahil mas agresibo at mas malakas ang aswang kumpara sa kanya. Gayunpaman, lumaban pa rin si Lolo kahit puno siya ng kalmot sa lieg, tiyan, lieg at braso. Itinuloy niya ang laban. Nagyayakapan na raw sina Lolo at ng aswang sapagkat balak ng aswang nangat-ngatin ng kanyang lieg. Subalit pinipigilan yun ni Lolo sa pamamagitan ng pagduslak sa mukha nito gamit ang itak. Sa tuwing dinidiin ng aswang ang kanyang mga kuko sa likod ni Lolo, dinidiin din ni Lolo ang kanyang itak na nakatarak sa mukha ng aswang. Tinaga ni Lolo ang lieg nito at tanaw ng kanyang mga mata ang pagtarak ng dugo mula sa lieg ng aswang. Ang buong akala ni Lolo ay hindi na siya makababalik ng buhay sa kanilang bayan. Subalit nakahinga siya ng malalim nang biglang kumalas ang aswang sa pagkakayapos sa kanya. Napansin niyang nanghihina na ito dahil sa patuloy na pagdaloy ng dugo mula sa sugat na nilikha ng itak ni Lolo. Akmang tatagain ulit ito ni Lolo nang mabilis na lumipad ang aswang palayo sa kinaroroonan ni Lolo. Sa mga oras na yun, tuluyang nabuhay ang tila kandilang umaandap-andap na pag-asa. Ang pag-asa ni Lolo na makauuwi ng ligtas at buhay. Nang nakalayo na ang aswang, napagdesisyonan ni Lolo na bumalik sa kubo. Nanghihina na si Lolo at humahapdi na ang mga sugat sa kanyang katawan na likha ng mga kalmot ng aswang. Bitbit ang itak na may bahid ng dugo. Bumalik si Lolo sa kanyang kubo. Kumuha si Lolo ng dahon ng malunggay at ginamot yun sa kanyang sugat. Pagkatapos noon ay muli na siyang humiga. Hindi na natulog si Lolo noong mga gabing iyon. Magdamag siyang nagbantay sa buong paligid sapagkat iniisip niya na baka babalikan siya ng aswang. Nilabanan niya ang antok hanggang sa sumapit ang umaga. Laking pasasalamat ni Lolo sapagkat hindi na bumalik ang aswang. Maagang naglakbay si Lolo pauwi sa kanilang bahay na may marka ng mga kalmot sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Habang naglalakad si Lolo pauwi sa kanilang bahay,
nakakita siya ng isang matandang babae na nangangahoy. Tiningnan niya ang matandang babae mula ulo hanggang paa. At ganoon na lamang ang kanyang pagkagulat nang napansin niya ang mukha nito. May malaking sugat at sariwa pa. Sa mga sandaling iyon, nagtaka na si Lolo. Napapaisip siya kung bakit may sugat ang mukha ng matandang babae. Sa natatandaan ni Lolo, nataga niya ang mukha ng aswang noong gabing naglaban silang dalawa. Inisip ni Lolo na ang matandang babaeng nangangahoy at ang aswang ay iisa lamang. Bunsod ng labis na kuryosidad, dahan-dahang humakbang si Lolo patungo sa kinaroroonan ng matandang babae na abala sa pagkukuha ng mga kahoy. Hindi niya napansin na lumalapit na sa kanya si Lolo. Binati siya ni Lolo ng magandang umaga at kitang-kita niya ang gulat na reaksyon ng matandang babae nang mapansin niyang nasa harapan niya si Lolo. Parang sinusubukan pa nitong itago ang kanyang mukha na may sugat, subalit huli na ang lahat sapagkat nakita na ito ni Lolo. Tumikim muna si Lolo at saka tinanong niya kung ano ang nangyari sa mukha nito at bakit nagkaroon ito ng sugat na halatang tinaga. Kaagad namang sumagot ang matandang babae at natusok lang daw ng kawayan ang kanyang mukha kaya nagkaroon daw ito ng sugat. Batid ni Lolo na nagsisinungaling lamang ang matandang babae. Hinding-hindi raw magkakamali si Lolo na siya ang aswang na nataga ni Lolo sa mukha. Napansin din ni Lolo ang mga mata ng matandang babae na mukhang may kinikimkim na galit sa tuwing tinitingnan niya si Lolo. Lumipas ang ilang segundo ay nagpaalam na si Lolo sa babae. Nagpatuloy si Lolo sa paglalakad. Mga punong kahoy ang nakapalibot sa kanyang dinaraanan at walang katao-tao. Mga isang oras pa ang kanyang lalakarin bago siya makarating sa bayan. Habang naglalakad si Lolo, napansin niya na parang may sumusunod sa kanya. Nagpalinga-linga si Lolo sa paligid lalo na sa kanyang likuran. Subalit, wala namang tao. Muling nagpatuloy si Lolo sa paglalakad at naroon pa rin ang pakiramdam na parang may nakasunod sa kanya. Mga tunog na likha ng yabag nang hindi niya matukoy kung sino o anong nilalang. Hindi niya na lang yun pinagtuunan ng pansin at bagkus ay tumutok na siya sa kanyang paglalakad. Pagkalipas ng isang oras, nakauwi na rin si Lolo sa kanilang bahay. Gutom na gutom siya at pagod na pagod bunsod ng mahigit isang oras niyang paglalakbay. Ibinaghanda naman siya ni Lola ng pagkain at ikinuwento niya kay Lola ang tungkol sa nangyari sa kanya sa bukid. Hindi raw makapaniwala si Lola na nakalaban ni Lolo ang aswang sapagkat tulad ni Lolo, hindi rin siya naniniwala na totoo ang mga aswang. Kaagad namang ginamot ni Lola ang kanyang mga sugat na likha ng mga kalmot ng aswang. Patuloy na pagtakbo ng mahiwagang oras. Muli na namang namaalam ang haring araw at ang liwanag sa paligid ay unti-unti nang pumapanglaw. Signos na pakagat na ang dilim. Silang dalawa lamang ang natira sa kanilang bahay sapagat nagtatrabaho sa malayo ang kanilang dalawang mga anak at isang beses lamang sa isang buwan
dumadalaw. Habang ninanamnam ni na lolo at lola ang kanilang pahinga sa isang tahimik na gabi, bigla silang nakarinig ng kakaibang kilos. Bumangon daw si lola at saka binuksan ng ilaw. Habang tumatagal, ay palakas ng palakas ang kaluskos. Nababahala na si lola noong mga gabing yon, kaya naman ay kaagad niyang ginising si lolo. Sarap na sarap daw sa pagtulog si lolo nang ginising siya ni lola. Nagpalipat-lipat ang kaluskos mula sa bubong papunta sa bintana at pabalik sa bubong. Ang akala raw nila ay mawawala kaagad yun, ngunit kalahating oras na ang lumipas at hindi pa rin nawawala ang nasabing kaluskos. Habang tumatagal, ay palakas pa rin ito ng palakas. Kinakabahan na raw si lola sapagkat parang hindi na normal ang nangyayari. Sa kagustuhang malaman kung anong klaseng nilalang ang gumagambala sa kanilang pagtulog, binuksan daw ng aking lola ang bintana upang sana'y saglit na sisilip. Ngunit napasigaw ng malakas si lola sapagkat may bigla na lamang humugot sa kanya. Nagsusumigaw siya sa pangalan ni lolo bilang pahiwatig ng paghingi ng tulong. Labis na kinabahan si lolo dahil sa nangyari. Mabilis na kinuha ni lolo ang kawayan na matulis ang dulo at tumalon sa bintana upang iligtas si lola. Laking gulat daw ni lolo nang mamukhaan niya ang nilalang na iyon. Ang aswang na nakalaban niya sa bukid. Kitang-kita ni lolo ang sugat sa mukha ng aswang sapagkat maliwanag ang paligid na likha ng ilaw at bilog na buwan. Sa mga sandaling yun, napagtanto ni lolo na nasundan siya ng aswang upang gumanti sa pagtiyaga niya sa mukha nito. Galit na galit ang mga mata ng aswang habang hinahawakan si lola at kaagad namang tinusok ni lolo ang likod ng aswang. Sa kasamaang palad, nabitiwan ng aswang si lola at kaagad na naghingi ng tulong sa kanilang kapitbahay si lola. Dahil duguan na ang likod ng aswang ay nagawa pa rin itong gantihan si lolo. Sinunggaman niya si lolo at hindi naman nagpatalo si lolo. Hinahampas niya ng hawak niyang kawayan ang aswang upang hindi tutuluyang makalapit sa kanya. Magulo ang buhok nito, mahaba ang mga pangil maging ang mga kuko, at ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit na parabang sabik na siyang makaganti sa ginawa ni lolo sa kanyang mukha. Kung titingnan ang mukha nito ay sadya namang takot. Nagtamo si lolo ng malaking kalmot sa kanyang kaliwang braso at nagsipagunahan ang pagdaloy ng dugo mula sa kanyang sugat. Habang abala si lolo sa pakikidigma sa aswang, si lola naman ay abala rin sa kasisigaw ng tulong. Hindi naman kasi magkadikit-dikit ang mga bahay ng kanilang kapitbahay, kaya kinailangan ni lola na tumakbo ng mga ilang hakbang upang puntahan ang kanilang kapitbahay at gisingin mula sa masarap nilang tulog. Hingal na hingal daw si lola nang bumalik siya sa kinaroroonan nina lolo at ng aswang. Sa mga oras na iyon, nagsipagdatingan na ang iba pa nilang kapitbahay. Nanlaki ang mga mata ng aswang nang makita nito ang mga tao na may bitbit na mga itak palapit sa kanya. Akmang susugurin na raw ng mga tao ang aswang nang bigla itong kumaripas ng takbo palayo sa kanila. Galit na galit daw ang kanilang kapitbahay nang makita ang mga kalmot ni lolo
kaya mabilis lang tumakbo at sinundan ang aswang. Umaabot na raw sila sa kung saan-saang liblib dahil lang sa kahahabol sa aswang. Ang iba sa kanila ay nagdala ng flashlight habang hinahanap ang aswang. Itak ang bitbit ng iba, samantalang matulis na kawayan naman ang hawak-hawak ni Lolo. Galit na galit din si Lolo sa aswang noong gabing yun at halos suungin na niya ang kabuang liblib na lugar. Mahanap lang niya ang aswang. Umabot na raw sila sa ilog sa kahahanap. Mabuti na lamang at maliwanag ang buwan, kaya hindi sila masyadong nahirapan sa daan. Hingal na hingal daw sila habang binabagtas ang daan patungong ilog. Nang nakatawid sila sa ilog ay natagpuan nila ang aswang na nagtatago sa malaking puno ng balete. Inilawan nila ito gamit ang dala nilang flashlight at bumungad sa kanilang mga mata ang napakapulang mata ng aswang at ang pangit na wangis nito. Dumadaloy ang sugat na nasa mukha nito. Marahil dahil nasagi iyon ng mga sanga ng kahoy dahil sa bilis ng kanyang pagtakbo, kaya muli itong dumugo. Walang pag-aalinlangan nilang sinugod ang aswang, ngunit sa kasamaang palad ay muli na naman itong nakalayo. Hindi nila akalaing ganoon pala kabilis kumilos ang aswang at parang bula na bigla na lang naglaho sa puno ng balete. Muli na naman daw silang nagsipagtakbuhan upang sundan ito. Hindi sila papayag na tuluyan ang makatakas ang aswang bago sasapit ang umaga. Sigurado sila na kapag hindi nila yon mahuhuli ay patuloy silang gagambalain noon gabi-gabi. Ayaw nilang aabot sa punto na maraming mabibiktima ang aswang na yon, lalo na sa mga buntis at bagong silang na mga sanggol. Hindi sila papayag na isang aswang lang ang magsisilbing tinik sa kanilang bayan. Kahit nakaramdam na sila ng labis na pagkapagod bunsod ng paraot-paritong takbuhan, ay hindi pa rin sila tumigil sa paghahanap sa aswang. Ginalugad nila ang bawat liblib na paligid hanggang sa nakakita sila ng isang malaking aso na nakaupo sa masukal na parte ng mga kakahuyan. Mapupula ang mga mata nito at nang ito'y kanilang ilawan gamit ang dala nilang flashlight, kakaiba ang tingin na ipinukol nito sa kanila. Halos lahat daw sa kanila ay malaki ang pagdududa na baka ang aso na yun ay isang aswang. Naniniwala sila na ang mga aswang ay may kakayahang magpalit ng ibang anyo katulad na lamang ng anyong aso o anyong baboy ramo. Hindi na nila pinalampas ang pagkakataong iyon. Pinalibutan nila ang nasabing malaking aso upang hindi ito makatakas. Nang napalibutan na nila ito ay halos mabingi sila nang biglang tumahol ang aso ng napakalakas. Naging alisto ang bawat galaw nito at tila ba pinoprotektahan nito ang kanyang sarili upang makapaghanda kung sakaling saktan nila siya. Hinampas nila ang aso gamit ang matulis na kawayan at sinubukang tagain ng itak, subalit lumaban ito sa kanila. Sinunggaban ng aso ang isa sa kanila at nginat-ngat ang binti na naging dahilan ng pag-agos ng dugo. Naghalo ang sigawan nila at tahol ng aso sa gitna ng gabing iyon. Napansin nila na mas malakas ang asong iyon kumpara sa normal na mga aso na nakikita nila. Hinampas nila ng hinampas ang aso hanggang sa nasugatan ito sa bandang likod. Ang unang sugat na yun ay nasundan pa ng nasundan
hanggang sa nanghina ang aso at tila ba nagmamakaawa na ang tono ng pagtahol nito. Nagulat na lamang sila nang unti-unting nagpalit ng anyo ang aso mula sa anyong aso at naging anyong matandang babae ang aswang na hinahabol nila kanina. Lumuhod pa sa kanilang harapan ang matandang aswang na may sugat sa muka at nagmakaawa na huwag siyang sasaktan. Sa kanyang pagmamakaawa, nangako siya na hindi na siya manggagambala sa gabi. Basta wag lang nila siyang patayin. Hindi pinakinggan ni Lolo ang pagmamakaawa ng aswang sapagkat galit na galit siya sa ginawa nito, kaya sumigaw si Lolo na patayin ang aswang. Kaagad namang sinugod ng kanilang mga kapitbahay ang matandang aswang hanggang sa lumupasay ito sa damuhan at binawian ng buhay. Sa wakas, nakahinga rin ng malalim si Lolo sapagkat wala nang manggagambala sa kanila sa oras ng gabi. Pagkatapos nilang patayin ang aswang, nagsipag-uwian na sila sa kanilang mga tahanan. Sa karanasang iyon, kanilang napagtanto na totoo nga ang mga aswang. Mula noon, wala nang gumagambala kay Lolo sa tuwing natutulog siya sa kanyang bahay kubo roon sa malawak nilang taniman sa bukid.